daw sa buhay ang dating sexy star na si Patricia Javier. At ito ay ang hanapin at tulungan ang naging mahalagang tao sa buhay niya, ang kanyang dating alalay na si Aling Gina. Ang kabit ni Mrs. Montero, gamitan, marital rape at unfaithful wife. Nagbibiro ka ba? Ilan lamang yan sa mga pelikulang pinagbidahan ng isa sa mga matagumpay na sexy star noon. Kaya ang pangalang Patricia Javier ay lumutang sa larangan ng showbiz at kinilala bilang sexy diva of Philippine cinema. Itong movie na to, dito ako introduce sa kabit ni Mrs. Montero. Yung talagang pangalan ko nung dalaga pa talaga ako is Genesis Canlapan. Pero nakapag-asawa ko, naging Genesis Walcher. Tapos ngayon, nung nag-showbiz naman ako, Patricia Javier. Sumali pa ako ng karaoke challenge. Pero ang babae raw sa likod ng sikat na pangalan ay may inosenteng pagkatao at nagmula sa pamilyang alagad ng simbahan. Sobrang simple, sobrang mahiyain. Nung high school pa lang ako, lagi akong sinasali ng mom ko sa beauty contest. Which is ako ayoko, pero inani ko lang yung tulak ng tulak sa akin kasi may hirap nga kami noon. So ngayon, ginagawa naming hanap buhay yung pagsali sa beauty contest. Labag man sa kalooban ni Patricia na magsuot ng mga damit na hindi kinasanayan, napilitan siyang hubarin ang konserbatibong pagkatao alang-alang sa kanyang pamilya. Lolo ko pastor, ang tito ko pastor. Parang nung time na yon, syempre lumaki ko sa simbahan, parang hindi ko alam kung gagawin ko ba to or hindi. Pero kaya ako nagawa yan kasi sa sobrang sigurong hirap ng buhay. At tulad ng maraming nagpursige at nagtiis, nakamit ni Patricia ang tagumpay at asenso sa pag-aartista. Yung sunod-sunod na, yun nga, gumaan yung buhay namin. Nagkaroon kami ng maayos na tirahan. Ako lang naman noon, sabi ko, gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay kasi naalala ko noon nung nag-i-start pa lang ako. Lagi kaming kung saan-saan tumitira. Ngunit naging laman ng iba't ibang kontrobersya si Patricia. At nang lumipas ang temang ST sa pelikula, tuluyan ding pumalaot sa kawalan ang kanyang career. Sa kabila ng pananamlay ng kanyang career, nagkaroon naman siya ng bagong pananaw sa buhay. Doon ako sa time na nasa show business ako, parang ang layo ko kay God. Yung parang, kasi alam ko parang minsan na mali yung ginagawa ko, pero ginagawa ko pa rin. Sa ngayon, tahimik na siyang namumuhay sa Amerika kasama ng kanyang asawa. Pero madalas pa rin siyang umuwi ng Pilipinas. Patuloy din ang paglalaan niya ng serbisyo sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa Panginoon. Kakatapos ko lang mag-record sa States ng album ng gospel. Which is parang, wow God, di ba? Kung meron pa raw siyang nais tulungan, yun ay walang iba kundi ang taong tumayo bilang kanyang pangalawang ina, si Yaya Gina. Almost 4 years din siya sa akin. Napakabait niya. Pag kunyari, syempre di ba, pag minsan pagod ka na sa taping or tapos hindi niya masyadong nagawa yung pinapagawa mo sa kanya, tumataas yung boses mo. Siya yung tipong parang wala siyang sinasabi, as in nakikinig lang talaga siya sa'yo. Dito sa Marikina, naninirahan ngayon ang 37-year-old na si Yaya Gina. Ilang taon man ang lumipas, sariwa pa rin sa kanya ang pagsisilbi noon sa kanyang alagang artista. Lahat ng damit niya ako naglalaba. Noong una, nalulungkot ako kasi nga, mga na anak ko noon eh. Dahil tumayong single parent si Yaya Gina, kinakailangan niyang magdoble kayod, lalo pat sa kanya nakasandal ang 3 anak. Hirap kasi. Yung pag-iisip ba, yung saka yung pagpapasok yung anak mo, walang, yung sakto lang sa pamasahe, sa ano lang. At mahirap man ang trabahong ginagampanan, paminsan-minsan, sumisilip ang kaunting tuwa sa buhay ni Yaya Gina. Lalo pat halos hindi na siya iba para kay Patricia. Time din niya na kailangan niya umuwi sa bahay nila kasi kailangan niya ayusin yung mga anak niya. Pero sabi ko, Ate Gina, samahan mo muna ako ngayon kasi hindi ko kaya gano'n. So nakita ko dun yung pag-care niya sa akin na, which is kailangan niya umuwi pero nagstay siya sa akin dahil alam niya kailangan ko siya.
Basta yun, malaking bagay yun para sa akin na hindi niya ako iiwanan kahit anong mangyari. Sa tulong na rin ng kanyang amo na itaguyod ni Yaya Gina ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ngunit ang inakalang simula ng masaganang buhay dahil sa pagtatapos ng anak, natudukan ng isang masamang balita. Tapos na siya, tuwan-tuwa na ako. Kala ko, okay na. Sumunod, Mama, siyempre buntis ako, anak ko. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Yung bang inisip ko na makaka-raos na kami. Tapos nagsabay pa nag-asawa yung mga anak ko, 2. Pero mas nakalulungkot ang nangyari kay Yaya Gina nitong huli dahil sa nakitang mayoma sa kanyang matris. Pero ayokong isipin na may sakit ako kasi Sa kabila nito, hindi na wala ng kumpiyansa si Yaya Gina sa kanyang mga anak. Paunti-unti mang nakakaahon ang masipag na ina mula sa peligro ng sakit niya, hindi pa rin maalis ang napakarami niyang alalahanin. hindi ako nagdadasal para sa sarili ko. Pinagdadasal ko lang yung maging maayos sila, maging maayos yung buhay nila. Yung bunso ko, pag nakatapos yan kahit mawala ako, okay na siya, di ba? Umaasa rin siyang makikita niya muli ang kanyang dating alaga na si Patricia. Regina, sana happy ka dahil alam ko na kailangan mo to. Alam ko marami kang wish. Ito na siguro yung wish na iniintay mo. Wish ko lang. Susunod, 4 na dangkal lang ang kanyang taas pero ang batang si Angel ay 4 na taong gulang.